Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng magpinsang sina Diego at Tikboy. Tanging sila na lang ang namumuhay na magkasama. Paglalako ng isda ang kanilang trabaho. Dahil binata na si Diego, ay may babae siyang nakursunadahan. Kaya nga lang, natutorpe siyang ligawan. Pero malakas ang loob ng batang pinsan na si Tikboy na naging tulay niya. Kaya lamang, may isa pang binata ang interesado rin sa dalagang si Raquel. Siya ay si Sandro. Galing ito sa lahing aswang. Kaya gagawin nito ang lahat upang makuha at mapaibig ang dalaga. Siya namang dapat na hadlangan ng magpinsan. Kaya nga lamang, wala silang anumang lakas para harapin ang isang kampon ng kadiliman. Humanap ng paraan ang dalawa. Subalit ano nga kaya ang kanilang makikitang paraan at matutuklasan? Magawa kaya nilang pigilan ang plano ng isang aswang at protektahan ang babaeng napupusuan ni Diego? Aalamin natin yan sa aking ibabahaging kwento. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maging si Diego ay nagulat sa malakas na sigaw ng pinsang si Tikboy. Kaya naman mula sa kubeta kung saan siya nagbabawas, dahil sa tawag ng kalikasan, ay nagmamadali siyang lumabas upang puntahan ang kanyang nakababatang pinsan. Tikboy! Tikboy, ano nangyari sa'yo? Kumakatili ka naman eh. Daig mo pa yung babaeng kinurot sa Tinkerbell ah. Anong Tinkerbell ang sinasabi mo, Manong Diego? Sino yun? Kaibigan ba yun ni Peter Pan? Basta, ako na lang nakakaalam nung si Tinkerbell. Eh bakit ka ba nagtititili na parang isang babae? Kasi nga, may nakita ako pagbukas nitong bintana. Eh ano bang nakita mo? Aswang! Aswang, Manong, aswang! Ano yan? Joke ba yan? Ay nako, pambihira. Dumali ka na naman, Tikboy eh. Nagpa-prank ka na naman eh. Ikaw, masasapak na talaga kita. Kita mo nagbabawas ako sa banyo eh. Pasigaw-sigaw ka. Ano bang prank ang sinasabi mo? Eh hindi naman ako vlogger eh. Hindi ka nga vlogger, pero joker ka naman. Kasi nagbibiro ka na naman eh. Poker face ka pa. Manong Diego, hindi rin ako si Joker, no? Hindi ako komedyante. Kasi nga, hindi naman ako kalbo. Alam mo, Tikboy, pwede ba? Magsabi ka na nga lang ng totoo. Humahaba ang usapan eh. Kasi nga, ayaw mo kong paniwalaan na nakakita ako ng aswang. Kung nakakakita ka, nasan? Sige nga. Wala naman ah. Natural, biglang umalis eh. Lumipad pa palayo nung magsisisigaw ako. Anak ng tutsang oo. Alam mo, malamang guni-guni mo lamang yun eh. Nagtitrip ka lang. Pinaprank mo na naman ako. Ang hilig-hilig mo talaga. Eh di wow, prank na ko prank. Ang labo mo talaga, pinsan. O sige na. Babalik na ako sa kubeta. Inistorbo mo yung pagmumuni-muni ko eh. Naudlot tuloy. Ngayon, magko-concentrate na naman tuloy ako nito. Yak! Kaya naman pala kakaiba ang amoy dito. Sa'yo pala galing yon. Sige na. Bumalik ka na sa kubeta. Ilabas mo na rin yung sama ng loob mo. Basta, yung sinabi ko kanina, may nakita talaga akong aswang. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Humihilab na naman ang tiyan ko. Aray, ito na. Lalabas na. Patakbong bumalik ng CR si Diego. Umiling-iling naman ang batang si Tikboy.
dahil hindi pinapaniwalaan ng kanyang pinsan ang sinabi niya tungkol sa nakitang aswang. Isinara na ng bata ang mga bintana. Inayos na niya ang latag na magiging higaan. Oras na kasi ng kanilang pagtulog. Sila na lamang ng kanyang pinsan na si Diego ang magkasama sa buhay. Pareho na silang ulila sa mga magulang, kaya dalawa na lang silang namumuhay. Pagtitinda ng isda na hinahango pa nila sa bagsakan, gamit nila ang tricycle na minamaneho naman ni Diego. Nagtutulungan silang magpinsan upang mabuhay. Nang naayos na ni Tikboy ang kanilang magiging higaan at nahiga na rin siya, nang marinig niyang si Diego naman ang sumigaw ng malakas. Uy! Sigaw ni Manong Diego yun ah! Mas malakas ang tili niya kaysa sa tili ko kanina. Ano kayang nangyari doon? Biglang napabangon si Tikboy sa pagkakahiga at nagmamadaling pinuntahan ang pinsan na nasa kubeta. Nagawang buksan ni Tikboy ang pintuan ng CR dahil hindi naman yun nakakandado. Namumutla at makikitang takot na takot si Diego. Nakatayo sa isang gilid ng kubeta. Manong! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Tikboy! Tikboy, totoo nga! Alin? Alin ang totoo? Yung aswang na nakita mo, nakita ko rin siya. Andito siya kanina. Nakabitin siya sa itaas nitong kubeta. Tapos biglang naging panikit, lumipad pa palabas. Dumaan siya dyan, sa maliit na butas sa may bubong. Nakita mo na? Sabi ko sa'yo ang kulit mo kasi ayaw mong maniwala eh. Ito na nga eh. Naniniwala na nga ako eh. Oo, alam ko. Natakot ka. Kaya tumili ka rin. Ano magagawa ko? Natakot talaga ako eh. Kasi nga nakakagulat nang makita ko siya. Kaya nga, it's atay. Pareho na tayong matatakotin ngayon. Kaya lang pinsan, ganyan pala ang itsura kapag natatakot ang isang lalaki. Anong ganyan ang itsura na sinasabi mo? Pati pala si Junjun mo nanliliit sa takot. Parang pagong na nagtago ang ulo. Ha? Ayan kitang-kita ko. Hindi mo pa naitataas ang pang-ibaba mo. Nakabuyang-yang pa si Junjun mo. Nakuha ni Diego ang tinutukoy ng pinsang si Tikboy. Kaya agad na hinila niya pataas ang suot na pang-ibaba. Sira ulo ka talaga. Pati ba naman tungkwan ko tinititigan mo pa? Nakita ko no magagawa ko. Nakabuyang-yang ba naman Hindi ka pala maaaring magmalaki sa akin, Manong Diego. Wala kang ipagmamalaki. Kasi, ang liit lang pala. Baliw! Sira ulo! Sige na, maghugas ka na, Manong. At nangangamoy ka na Inasar pa ni Tikboy ang pinsan. Saka siya lumabas ng kubeta. Napapangiti ang bata dahil alam niyang inis na inis sa kanya ang pinsang si Diego. Hanggang sa pagtulog ay hindi nag-iimikan ang dalawa. Magkatabi sila sa higaan pero hindi nag-uusap. Kapwa na sila dinadalaw ng antok nang makarinig sila ng ingay galing sa kusina. Halos sabay na napabalikwas ang dalawa. Nagkatinginan sila. Pareho ang laman ng kanilang isipan. Manong Diego, mukhang nagbalik yata siya. Malamang sa kanya galing ang ingay na naririnig natin ngayon. Tila nawala ang inis ni Diego kay Tikboy dahil mas kailangan nila ngayon ang magkasundo, lalo na't may kung anong nilalang na nagbalik upang pinsalain sila. Tumayo ang dalawa at marahang humakbang patungo sa kanilang kusina. Kung kanina ay nagsisisigaw sila dahil sa gulat at takot, ngayon naman ay tila naihanda na nila ang kanilang mga sarili. Dapat na nilang lakasan ang kanilang loob dahil walang ibang tutulong sa kanila sa pagkakataong yon.
Kung aatakihin man sila ng aswang, silang dalawa lamang ang magtutulungan upang harapin yun. Manong, sigurado akong aswang yun. Pakinggan mo ang tunog. Oo, Tikboy. Alam ko, isa siyang aswang. At malamang, isang aswang na tiktik yan. Manong, paano na? Anong gagawin natin? Kung anong pwede nating gamitin na nandito sa kusina, kukunin natin. Hindi man natin siya mapatay, ang mahalaga ay hindi niya tayo mabibiktima. Kung sa bagay, tama ka, Manong Diego. Isa-isang sinamsam ni Tikboy ang asin, bawang, pati na rin ang sukang may sili at kinuha yun. Binabaran din yun ng bawang at luya, kaya tiyak na maaari din nilang gamitin. Habang naghahanda ang magpinsan, ay lalong lumakas ang huni ng aswang tiktik. Subalit may kutob silang iisa lang ito dahil wala silang naririnig na iba pang ingay. Nag-usap at nagbulungan ang magpinsan. Napagpasyahan nilang lumabas ng kanilang bahay dahil alam nilang hindi basta papasok yun, lalo na't nakahanda sila. Sa gawing kusina nila, naririnig ang ingay ng aswang. Kaya sa harap ng bahay sila dumaan papalabas. Umikot sila sa gilid ng bahay patungo sa kanilang kusina. Manong! Manong! Ayun yung aswang tiktik. Nakadapo sa bubong ng kusina natin. Ang walang yang aswang na yan. Mukhang pinagpaplanuhan tayo Manong, nakahanda na ang asin. Nasa palad ko na. Itong bote ng suka ang sakin. Ibubuhos ko talaga sa kanya to. Sige, Manong. Dahan-dahan tayong lumapit habang hindi pa niya alam na nakikita na natin siya. Ganun na nga ang ginawa ng magpinsan. Kalkulado ang bawat hakbang. Maingat ang bawat galaw upang hindi maramdaman ng tiktik ang paglapit nila. Ganap na silang nakalapit sa aswang at halos magkasabay nilang isinaboy ang asin at ang suka. Paksiw ka ngayong aswang ka! Wala ka lang kawala ngayon! Demonyo ka! Kaya lamang, nagawa pa rin nitong makalipad. Ipinagaspas nito ang malalapad na pakpak upang lumipad pa itaas hanggang sa makalayo sa magpinsan. Manong! Nakatakas pa rin siya! Okay lang yun. Pero tiyak na dumikit sa katawan niya ang asin at suka na isinaboy natin. Mag-aamoy paksiw talaga siya. Ayos! Nagawa natin! Nag-apir pa ang magpinsan. Wala na ang tampo ni Diego. Kay Tikboy, nakalimutan na nito ang pang-iinis ng kanyang nakababatang pinsan. Akala yata ng aswang na yun kaya niya tayo. Para siyang bumangga sa pader. Nagkatawanan ang dalawa. Bumalik na sila sa loob ng bahay. Hindi man nila nagawang patayin ang nakitang aswang. Alam nilang sapat na ang kanilang ginawa upang iparamdam sa nilalang ng dilim na hindi sila basta-basta magpapatalo para maging biktima dahil lalaban sila. Samantala, sa isang lugar sa baryo Sinagtala, naninirahan naman ang maglolang sina Sandro at Conchita. Namumuhay sila na may kalayuan sa ibang mga naninirahan sa baryo. Malapit na yon sa paanan ng bundok. Pinili nila ang lugar na hindi maingay at makakapamuhay sila ng tahimik. Kagigising lamang ni Sandro, isang binata, guwapo, mestizo at nagiging kapansin-pansin sa mga kadalagahan. Nakita ni Sandro ang kanyang lola Conchita. Hawak ang isang basahang kulay puti na idinadampi
sa kanyang balat. Alam niyang umalis ng gabing yun ang lola niya. Lola, ano po nangyari sa inyo? Ano po ba yung nasa balat niyo? Mga paso po ba yan? Wala ito, Apo. Huwag mo itong pansinin. Ano po bang wala? Eh may mga sugat ka. Parang nagtutubig. Kuwan kasi. Natapunan ng kumukulong tubig kanina. Ha? Bakit po? Habang isasalin ko sana sa termo, yung pinapakulo kong tubig, ay nakaramdam ako ng hilo. Ayon, may nabitawang kontakure at sumambulat ang lamang mainit na tubig. Kaya ganire ang nangyari sa akin, Apo. Tutulungan ko na po kayo, Lola. Kukuha lang po ako ng ointment para malagyan po mga paso nyo. Huwag na, hindi na, Apo. Ayos lang ako. Baka po lumala yan eh. Hindi. Saka ako na bahala. Hindi naman ito aabot sa bituka. Kaya magiging okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Dahil hindi nagpatulong ang lola ni Sandro, kaya iniwan niya na ito. Subalit, hindi man ito sinabi ang totoo, ay may kutob na ang binata kung bakit nangyari yun sa kanyang lola. Hindi na ito maaaring maglihim pa sa kanya. Alam na rin niya ang mga kinikilos ng kanyang lola, Conchita. Bagamat napuyat ang magpinsang Diego at Tikboy, ay maaga pa rin silang gumising at nagpunta sa bulungan na bagsakan ng mga isda upang bumili ng kanilang inilalako. Kailangan nilang magtrabaho para may panggasto sila. Sakay ng tricycle ang magpinsan at si Diego ang nagmamaneho, habang si Tikboy naman ang sumisigaw at para ipaalam ang mga isdang inilalako nila. Galunggong! Tulingan! Matambaka! Tilapia kayo riyan! Sariwang-sariwa po! Kasing sariwa po ng inyong mga jowa! Bili na po kayo, mga suke! Huminto ang tricycle sa tapat ng isang bahay. Oh, Manong Diego, bakit ka huminto? Wala naman tumatawag sa atin para bumili ah. Basta, teka lang. Nako, alam ko na yan. Gusto mo makita, no? Huwag mong sabihin, hihintayin mo pan lumabas ng bahay. Malay mo, lumabas, di ba? Manong, lalabas yun kung tatawagin mo. O eto, bigyan mo na lang ng ilang pirasong isda, yung tilapia na matataba. Tikboy, nahihiya ako eh. Magbibigay ka na nga ng tilapia, tapos ikaw pa ang maihiya? Ano ka ba naman? Kinakabahan nga ako. Ay nako, wala talagang mangyayari sa'yo, Manong. Kung paiiralin mo, yung pagiging torpe mo. Wala, lagapak ka palagi dyan. Heto nga oh, parang tinatambulan dibdib ko. Ako na nga lang ang magbibigay, ang hina mo. Pero kailangan samahan mo ko. Dalawa tayong lalapit sa kanya. Oh, sige. Mauna ka. Sa likod mo lang ako. Bumaba na ng tricycle ang magpinsan. Bit-bit ni Tikboy ang ilang piraso ng tilapia. Lumapit sila sa isang bahay. Raquel? Yuhu! Raquel! Saglit lang ay lumabas ang isang magandang babae na may mahabang buhok. Nakangiti ito nang makita sina Diego at Tikboy. Lalong gumanda si Raquel dahil lumitaw sa dalawang pisngi ang dimples nito. Umaliwalas naman ang mukha ni Diego nang makita ang napupusuang dalaga. Diego, Tikboy, kayo pala. Oh, napasyal yata kayo. Naglalako kasi kami ng isda. Sabi ni Manong Diego, gusto kanyang makita. Ha? Ano ba sinasabi mo, Tikboy? Manong, chill ka lang. Akong bahala. Oo, totoo yun. Gusto kong makita ng pinsan ko. Saka may pinapabigay nga sa'yo eh. Eto,
3 tilapia na saksakan ng taba. Para sa akin? Oo. Ito, kunin mo na. Talaga ba, Diego? Para sa akin itong matatabang tilapia? Oo, Raquel. Para sa'yo ang tilapiyang matataba. Parang ikaw. Ha? Parang ako? Juan, sariwa. Parang ikaw. Sariwang sariwa. Puro ka talaga biro, Diego. Sige, Raquel. Aalis na kami, ha. Kailangan pa namin mapaubos ang tinda naming isda, eh. Teka, kukuha lang ako ng pambayad. Ano ka ba? Bigay nga yan sa ni Manong Diego. Regalo niya. Ganun ba? Diego, salamat ha. Wala yun, Raquel. Basta ikaw, nanginginig pa. Ikaw talaga. O ano? Tara na, Manong. Baka naghihintay na yung ibang suki natin, eh. Ngunit parang ayaw pa ring umalis ni Diego at nakatingin pa rin kay Raquel. Pero hinatak na ito ni Tikboy, kaya walang nagawa ang binata, kundi ang sumunod na lamang sa kanyang pinsan. Si Manong talaga, oo. Parang ayaw pag umalis, eh. Ano magagawa ko? Gusto ko pang titigan si Raquel, eh. Ang ganda-ganda niya talaga, Tikboy. Para siyang anghel. Puro ka nalang ganyan. Buti na lang, medyo makapal ang mukha ko. Oo nga pala. Salamat ha. Kasi malakas ang loob mo. Kung wala ka, hindi ko siya malalapitan. Kung di ko lalakasan ang loob ko at di ko kakapalan ng mukha ko, walang mangyayari. Nga tayo niyan. Basta sa susunod, formal tayong dadalaw sa kanya, ha, Manong? Ha? Nakakahiya yata yun. Anak ng 7 kagaw talaga, oo. Puro ka na lamang hiya. Ako na nga ang gagalaw. Saka huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sagot kita. Pinaandar na ni Diego ang tricycle at umalis na sila para ipagpatuloy ang pagtitinda ng isda. Samantala, sa hindi kalayuan, ay kanina pa pala nakatingin sa kanila ang isang lalaki. Matalim ang tingin sa magpinsan. May nararamdamang galit sa kanyang dibdib. Si Sandro yun, na hindi nagustuhan ang ginawang paglapit ni na Diego at Tikboy sa dalaga at pagbibigay ng tilapia. Ang kakapal ng pagbumuka at gusto pa akong unahan kay Raquel. May kursunada din kasi sa dalaga si Sandro. Yun nga lang, hindi pa rin siya nakakalapit dito para ipaalam ang nararamdaman. Kundi hanggang ligaw tingin pa rin lamang. Pero hindi siya makakapayag na maunahan ni Diego dahil para kay Sandro ay siya ang tanging nababagay para kay Raquel. Kaya naman, nang umuwi ng kanilang bahay si Sandro, ay ganun na lamang ang kanyang sama ng loob. Nagwala ito at ibinalibag ang bawat makitang gamit. Napakinggan yun ng kanyang lola Conchita na nasa kusina at naghahanda ng kanilang hapunan. Sandali, ano pa nangyayari sa'yo, Sandro? Para kang asong inagawan ng buto, ah. Galit na galit ka. Ano ba kasi yon? Dahil nakakagalit talaga, Lola Conchita. Ano bang ikinakagalit mo? Gusto pa yatang unahan ako ng hayop na yun. Ano ka mo? Unahan ba saan? Diretsahin mo na nga ang sasabihin mo. Huwag mo na akong bitinin. May umaaligid kay Raquel. Yung magandang babae na malapit sa ilog ang bahay, yun pa. Opo, Lola. Kursunada din po siya ng lalaking nagtitinda ng isda. E papayag ka ba naman na maunahan ka? Siyempre hindi. Dapat lang, hindi isinilang ang lahi natin para maging talunan. Kaya wag na wag kang papayag na maunahan ka. Isang mortal sin yun sa angkan natin na maging talunan. Alam ko naman yun, Lola.
Kaya gumawa ka ng paraan. Baka naman gusto mong tulungan kita, apo. Hindi na po kailangan. Kayang-kaya ko na po ito. Tiyakin mo lang na hindi ka papalpak sa kung ano mang plano mo. Opo, Lola. Dapat mong maipakita na hindi talunan ang kagaya natin. Dahil ipinanganak tayo para manguna at manalo. Lalo lang nagkaroon ng determinasyon si Sandro na kaya niya ang kahit ano. Lalo na ang maging kanya ang babaeng kanyang napupusuan. Yun nga lang, hindi pa niya yun nasisimulan. Hindi pa niya naipapaalam kay Raquel ang damdamin niya. Samantalang si Diego ay naka-first step na sa tulong ng pinsan nito na si Tikboy. Samantala, nakauwi na ang magpinsan mula sa pagtitinda ng isda. Sinuwerte sila ng araw na yon dahil naipaubos nila ang isdang kanilang nilalako. Kaya maganda-ganda ang kanilang kinita ng araw na yon. Kaya bukas, babalik na naman sila sa bagsakan ng mga isda para bumili ng kanilang ilalako. Ayos talagang ginawa mo, Tikboy. Mukhang swerte sa atin si Raquel. Sinabi mo pa, Manong. Kasi nga, dahil sa pagbibigay natin ng tilapyang saksaka ng taba sa kanya, naubos ang tinda natin, di ba? Oo nga. Tapos, nakita ko pa siya nang malapit. Hehe. Ninitian ka pa nga ng pagkatamis-tamis, di ba? Parang pinagsamang pulot at asukal sa sobrang tamis. Hanggang ngayon nga ramdam na ramdam ko pa rin yung ngiti niya Kapag pumipikit ako, nakikita ko yung mukha niya habang nakangiti sa akin. O ngayon, anong plano mong sunod na gagawin, Manong? Ano nga ba? Eh di gaya nung napanood ko sa palabas sa TV. Ano ba yun? Ito naman si Manong. Napakahina mo talaga. Eh di liligawan mo na siya. Tikboy, iyon na nga parang di ko nga kaya Nahihiya talaga ako. Ganun kasi kapag totoong nararamdaman nagiging mahiyain. Manong, hindi pwedeng patorpe-torpe. Paano ka magkakajowa niyan? Kung puro ka na lang hiya. Paminsan-minsan, dapat maging walang hiya ka rin. Oh, grabe ka naman. Ang ibig kong sabihin, dapat alisin mo yung hiya mo. Maging kapalmoks ka, gaya ko. Bata pa ako, pero kapalmoks na. Ewan ko. Masyadong mahina talaga ang loob ko Kaya nga ang sabi ko sa'yo, ako ang bahala, di ba, pinsan? Tapos ako naman ang kawawa. Hindi yun. Saka, mukha namang may pag-asa ka kay Raquel Paano mo nasabing may pag-asa ako? Kasi nga, tinanggap niya yung ibinigay nating tilapia na saksakan ng taba. Teka nga, bakit ba tuwing sasabihin mo yung tilapia laging may kadugtong nasaksakan ng taba? Kasi nga, may tilapyang hindi mataba kundi payat. Saka naaalala ko kasi yung napapakinggan ko dati na pinatutugtog ni Lolo Emong. Yung kanta na laging sinasabi doon sa kanta, yung tilapia daw, saksakan ng taba. Oo, naaalala ko nga rin yung Tikboy. Paboritong pakinggan yun ni Lolo Saka pinsan, sure ako, papasa ka talaga kay Raquel Sana nga, Tikboy. Kasi, kursunada ko talaga siya. Kaya lang, minsan nakita ko yung lalaking nakitira doon malapit sa may bundok. Yung gwapo tsaka mestizo. Yung Sandro. Tama, Sandro ang pangalan nun. Oh, anong meron dun sa Sandro na yun? Alam mo, malamang, type din niya si Raquel Kasi, ibang makatingin Sigurado ka, Tikboy? Oo naman. Kaya dapat, mauna ka sa kanya sa panliligaw. Kundi, baka maiwan ka sa kangkungan, Manong Diego. Hindi naman pwede yun. Patunayan mo na hindi ka basta-basta at kaya mong lumaban ng sabayan para sa babaeng kursunada mo. Dahil sa sinabi ni Tikboy, ay tila nagkaroon ng pangamba si Diego. Hindi siya maaaring maunahan ni Sandro
Matagal na niyang kursunada ang itinatangi niya na si Raquel. Siya ang babaeng laman lagi ng kanyang isip, maging ng kanyang mga panaginip. Papayag ba siyang makuha yon ng iba? Kaya habang nag-iisa at nag-iisip ng paraan si Diego, ay panay ang buntong hininga niya. Pilit na kinukondisyon at pinapalakas ang kanyang loob. Dapat na siyang makagawa ng paraan at formal na masimulan ang panliligaw niya. Samantala, sa lugar naman ni Sandro ay nakabuo na rin siya ng desisyon. Hindi siya kailangan maunahan ni Diego. Sabi nga ng Lola Conchita niya ay hindi sila isinilang para lang maging talunan. Kaya dapat na niyang umpisahan. Hindi kailangang magpatumpik-tumpik pa. Dapat na siyang kumilos sa lalong madaling panahon. Kung dati laging nakatulala si Diego dahil sa pag-iisip, ngayon ay ganun na lamang ang pagtataka ni Tikboy. Mukhang umepekto na sa kanyang pinsan ang mga sinabi niya. Manong, saan ka ba galing? At ano yung tinatago mo dyan sa likod mo? Wala to, Tikboy. Ano bang wala? Nakita ko may tinatago ka eh. Patingin naman ako. Hinila ng bata ang braso ng pinsan na nakatago sa likuran. Tumambad sa kanya ang hawak nito na gumamela. Uy! Bulaklak ng gumamela? Para saan yan? Kanino pa ba? Di para kay Raquel, Tikboy. Dadalaw kasi ako sa kanya mamaya eh. Samahan mo ko ha. Teka lang, bakit gumamela naman ang ibibigay mo? Mamaya lanta na kagad yan eh. Anong bulaklak ba dapat? Dapat yung rosas o kaya yung rosal. Mabango yun. Wala akong makita eh. Akong bahala, Manong. Gagawa ako ng paraan. Hindi ka dapat nagbibigay ng kung ano lang kay Raquel. Kaya akong bahala, maniwala ka sa akin. Talaga? Ihahanap mo ba ako? Oo, sabi ko nga sa'yo, sagot ko na, Manong. Sadyang kakaiba ang batang si Tikboy. Bukod sa pagiging bibo, ay puno ng diskarte sa buhay. Yung mga kahinaan ni Diego ay tila ba napunta na lahat kay Tikboy. Kaya tama lang na magkasama ang magpinsan. Agad namang nagawan ng paraan ni Tikboy ang makahanap ng bulaklak na rosas na ibibigay kay Raquel. Nang sumapit na ang 6:00 ng hapon, ay nakapaligo na si Diego. Hinalukay na rin niya sa kanilang aparador ang pinakamagara niyang polo at pantalon na isusuot para maging presentable at gwapong-gwapo sa pagharap kay Raquel. Kaya lamang, nang humarap na siya sa kanyang pinsan, ay hindi maiwasan ni Tikboy ang hindi matawa nang makita ang itsura ng kanyang manong. Oh, bakit mo naman ako pinagtatawanan? Ano bang nakakatawa sa itsura ko? Anong naman Bakit ganyan? Ano bang mali sa suot ko? Maayos naman tong damit ko. Formal nga Decente tignan. Kasi naman, nakatakin, tapos ang taas ng pagkakatakin mo. Para bang hanggang dibdib na ang pagkakatakin mo Tapos, kitang-kita pa ang sinturon. Saka, wag mo nang ibutones hanggang leeg. Aba, ang baduy Ang dami mo namang napapansin. Manong, sabi ko nga sa'yo, napapanood ko sa TV yung tamang pagsusuot. Kaya hindi maganda tignan yung ginawa mong yan. Kumbaga, baduy yan, baduy. Aayusin ko. Pero wag kang kukontra ha. Sige na nga. Ikaw na nga bahala. Hindi na nakialam pa si Diego sa ibig mangyari ng pinsan niya na si Tikboy. Ginawa niya ang kung anong maganda sa kanyang paningin at hindi magmumukhang baduy ang kanyang manong Diego. Yan! Ganyan! Ayos na ayos!
Guwapong-guwapo ka na, Manong. Humarap sa salamin si Diego. Nakita nga niya na ibang-iba ang itsura niya kumpara sa bihis niya kanina. Nag-approve sign pa si Diego sa kanyang pinsan. Aba, oo nga no. Ayos na ayos to. Ang husay mo talaga, Tikboy. Bilib talaga ako sa'yo. Ang dami mo talagang alam. Sabi ko na sa'yo eh. Akong bahala sa'yo. Sagot kita palagi. Kaya naman, nang matiyak na maayos na ang itsura ni Diego, ay naghanda na sila upang magpunta sa bahay ni Raquel. Siyempre pa, hindi nakalimutan ni Tikboy na bitbitin ang rosas na pinitas pa niya sa tanim ng kapitbahay. Habang nagmamaneho ng tricycle si Diego, ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, lalo na nang sinapit na nila ang bahay ng dalaga. Tila nagwala na ang puso ng binata. Lumakas ang kabog nun. Manong, ano? Okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Ano ka ba? Yabang mo ha? Ayan nga, at parang namumutla ka at pinagpapawisan pa. Pahawak nga ng kamay mo. Naku po, para kang humawak ng yelo ah. Ang lamig ng kamay mo, Manong. Para kang bangkay. Hindi ah. Pawis lang yan. Pawis na malamig? Saka yan no, may butil-butil kang pawis sa mukha. Wala to. Ang init eh. Manong, ako na nagsasabi sa'yo. Lakasan mo lang ang loob mo. Chill ka lang. Ako ang bahala. Ako ang didiskarte. Ako ang magiging speaker of the house mo. Oh, sige. Pero galingan mo ha. Huwag mo akong ipapahiya ha. Oo naman. Ako pa ba? Hindi abala si Raquel nang dumating sina Diego at Tikboy. Malaki ang pagkakangiti ng dalaga nang makita sila. Ano bang masamang hangin ang nagpadpad sa inyo rito? Ano ka ba, Raquel? Hindi masamang hangin, kundi mabuting hangin. Hangin ng pag-ibig. Ikaw talaga, Tikboy. Puro kakalokohan. Hindi yun kalokohan, no? Totoo yun. Di ba, Manong Diego? Ha? Kinakausap mo ba ako, Tikboy? Manong, ayos ka lang ba? Raquel, pasensya ka na sa Manong ko, ha? Dinadaga ang dibdib, eh. Bakit naman dinadaga ang dibdib mo, Diego? Ha? Kasi malakas ang tibok. Tibok na para sa'yo, Raquel. Ay, siya nga pala. May dala pala kaming bulaklak. Manong, ikaw na ang mag-abot kay Raquel. Sige na. Ha? Ako? Teka. Raquel? Para sa'yo tong bulaklak, oh. Wow! Ang ganda naman ng rosas na to. Saan to galing? Dinekwat ni Tikboy sa tanim ng kapitbahay. Manong, ano ba sinasabi mo? Ay, hindi pala. Raquel, ang totoo tanim namin yan. Pinitas ko para sa'yo. Teka lang ha. Mabuti pa siguro maupo na muna kayo. Maghahanda lang ako ng kahit na anong makakain at maiinom nyo. Ano bang gusto nyo? Orange juice. Orange juice ang gusto ko, Raquel. Tikboy, ano ka ba? Nakakahiya naman kay Raquel. Nagtanong si Raquel, di ba? Kaya sumagot lang ako. Saka ayos lang yun. Di ba, Raquel? Oo naman. Saka may orange juice naman kami. Ikaw, Diego, anong gusto mo? Kahit tubig lang, Raquel. Kanina pa kasi nanunuyo ang lalamunan ko eh. Kanina pa kasi siya kinakabahan eh. Ha? Bakit naman? Ganon kasi si Manong kapag nakikita ka. Nanginginig ang buong katawan sa kaba. Tikboy, ano ka ba? Akala ko ba tutulungan mo ko? Nilalaglag mo na yata ako eh. Kayo talaga? Puro talaga kayo kalokohan. O sige, maiwan ko muna kayo ha. Para maihanda ko na yung merienda nyo. Iniwan na ni Raquel ang magpinsan. Samantala, sa labas ng bahay
ay may nilalang na nagpupuyos sa galit at sama ng loob. Kanina pa pala nakamasid si Sandro sa magpinsan. Naunahan siya ni na Diego. Kinapos siya ng oras, kaya nasa loob na ng bahay ang magpinsan nang dumating si Sandro sa bahay ni Raquel. Hindi na kinaya pa ni Sandro ang paghihirap ng loob na nararamdaman niya. Kaya bumalik na lang ang binata sa bahay nito. Nakita naman ng kanyang lola Conchita ang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang apo. Subalit may galit na halo sa mga mata. Lumapit ang matandang babae para kausapin ito. Hindi mo ba aaring ipagkaila sa akin, Apo? May problema ka? Ang walang hiyang yun. May kaaway ka ba? Wala. Wala, Lola. Pero si Diego, kasama ang pinsan niya. Nakita ko, naroon kina Raquel. Kung ganon, hindi ka na tumuloy kina Raquel. Ganon ba? Paano pa akong tutuloy, Lola? Kung naroon na sina Diego. Sana hinintay mo silang umalis. Saka ka pumunta kay Raquel. Hindi na. Huwag mo sabihin sumusuko ka na kagad, Apo. Kung talagang gusto mo si Raquel, dapat ipaglaban mo yung nararamdaman mo para sa kanya. Huwag kang papayag na basta na lamang maging talunan. May araw din sa akin ang Diego na yun. Ganyan! Huwag kang basta-basta susuko at mawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga, wala sa lahi natin ang bastang sumusuko. Saka sayang lang ang pagiging aswang mo. Kung di mo yang gagamitin para alisin sa landas ang mga taong sa tingin mo ay magiging sagabal. Lola, kulang pa ang lakas at kakayahan ko bilang aswang. Sa susunod na pagbilog ng buwan, magbe-21 na ako. Ang edad na magiging buo na ang aking pagiging aswang. Pero Apo, maaari mo nang gamitin ang pagiging aswang mo. Lalo na kung hindi naman aswang ang iyong makakaharap. Kailangan mo lang ang kompletong lakas kapag isang aswang din ang iyong makakalaban. Subalit kung isang tao lamang, tsak, lamang ka sa kanila kung lakas ang pag-uusapan. Salamat, Lola Conchita. Hindi ko po kasi alam yun eh. Ngayong alam mo na, hindi ka dapat magsayang ng panahon. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang papayag na maging talunan. Malaki ang pagkakangiti ni Sandro. Ngayon ay alam na niya ang gagawin at may lakas na siya ng loob para makuha ang pag-ibig ng babaeng kanyang napupusuan. Kaya sa gabing yon ay may nabuong plano si Sandro. Masayang umuwi sina Diego at Tikboy. Abot tenga ang ngiti ni Diego dahil kahit paano ay nakasama nila si Raquel ng ilang oras. Nagkausap, nagkwentuhan at nagkatuwaan sila. Tapos nang kumain ng hapunan ang magpinsan, inayos na ni Tikboy ang latag na kanilang tutulugan. Inaantok na ang bata, pero si Diego ay masigla at buhay na buhay pa rin ang pakiramdam. Napapangiti na nakatingin sa kawalan. Napansin niyo ni Tikboy na panay ang hikab dahil sa nararamdamang antok. Manong, ayos ka lang ba? Walang tugon si Diego. Nakamasid pa rin sa kawalan na may pagkakataon na napapangiti pa. Ay, alam ko to. Iba na to. Mukhang malala na. Bumangon si Tikboy, lumapit kay Diego at pinitik ang tungki ng ilong nito. Aray ko naman! Ano ba? Ano bang ginagawa mo, Tikboy? Ba't ka namipitik ng ilong? Buti nga, ilong pa lang ang pinitik ko sa'yo eh.
Hindi ko pa isinama ang tenga mo. Ano ba problema mo? Nagmumukha ka ng baliw, Manong Diego. Nakatingin ka sa kawalan tapos bigla ka nalang ngumingiti. Aba, bakit ba? Ano bang iniisip mo? Nakami na. Nakami na ng jowa ko na si Raquel. Wow! Amazing ka, Manong! Amazing! Ambisyoso ka rin, no? Bakit? Hindi ba kaya mo ako sinamahan kay Raquel Dahil nga gusto ko siyang jowain? Pero, hinay-hinay muna. Kumaga pasakali lang. Huwag kang atat. Pambihira ka naman, Manong, Nag-uumpisa pa lang kayo Saan ba pupunta yun? Di ba sa pagiging magjowa rin namin? Pero dapat, mag-effort ka. Hindi pwedeng ako lang palagi ang didiskarte. Dapat ikaw rin. Sige ka. O bakit? Kung sa kakadiskarte ko, sa akin magkagusto si Raquel. O di ano ka ngayon? Nga, iyak ka pag nagkataon. Uy, wala namang ganyanan. Para sa akin lang si Raquel Kala ko ba walang talo-talo? Kaya nga dapat, nag-i-effort ka rin. Oo na. Next time, kakapalang ko na ang mukha ko. Baka nga sa halip na ako maging jowa sa'yo pa magkakursunada yun. Bukas na lang uli natin pag-isipan yan, Manong. Mabuti pa matulog na tayo. Bukas ay maaga pa tayong gigising para pumunta dun sa bulungan para kumuha ng ibibenta nating isda. O sige na, Babo, matutulog na ako. O sige na, matulog ka na. Magpapaantok-antok lang ako at matutulog na rin. Nahiga na si Tikboy. Umayos naman sa kanyang pagkakaupo si Diego. Hindi pa siya matutulog dahil hindi pa siya dinadalaw ng antok. Saglit pa ay narinig niyang naghihilik na si Tikboy. Antok na kasi ang bata kaya madaling nakatulog. Samantala, bumangon naman si Diego. Papunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Kinuha niya ang baso at binuksan ang gripo ng malaking banga. Ilang lagok ng tubig, sapat na para mapawi ang uhaw ni Diego. Pabalik na siya sa kanilang higaan nang may maramdaman siyang tila hinahampas ang kanilang dingding. Napakunot ang noo ni Diego. Paulit-ulit ang paghampas na yon na tila ba ibig nang wasakin ang dingding ng bahay na yari sa sasa. Kung mahina ang loob at mahiyain si Diego pagdating sa babae, pero buo na ang loob ng binata pagdating sa pagharap sa mga nilalang na maaaring manakit sa kanila ng pinsan niya. Kaya niyang labanan ng takot at humarap sa kung anong maligno at aswang. Kaya naman, agad niyang kinuha ang mahabang itak na nakasiksik sa dingding ng kusina. Humanda ka ngayon kung sino ka man. Hindi ka sasantuin ng matalas kong itak. Saglit na tumahimik si Diego. Paraan niya yun upang makiramdam at linlangin ang nilalang na nasa labas ng bahay. Yumuko si Diego at pagapang na tinungo ang pintuan. Nang nasa may pinto na siya, ay marahan yung binuksan upang hindi makakalika ng anumang ingay. Hanggang sa mabuksan yun ng binata, marahan at maingat siyang lumabas ng bahay. Nang makalabas na siya, kitang-kita niya ang isang aswang na naroon na tila ibig sirain ang dingding. Agad na hinawakan ng maigpit ang itak at sinugod ang aswang na naninira ng kanilang dingding upang itarak ang matalas na itak. Kaya lamang hindi ito tinamaan kundi mabilis na nakaiwas. Sa halip na matakot ang aswang sa ginawang pagsugod ni Diego, ay umatungal pa ang halimaw. Tumulo ang malagkit na laway nito na may kasama pandugo, habang tila ibig sindakin si Diego. Ugok, akala mo yata matatakot mo akong aswang ka? Nagkakamali ka, uy. Kay Raquel lang ako naduduwag kasi mahal ko yun.
Pero sa yung isang aswang, hindi kita kinatatakutan. Hindi titindig ang balahibo ko sa'yo. Dahil nang gigigil na akong patayin ka. Biglang sumugod si Diego. Subalit muling nakaiwas ang aswang sa kanya. Lalong nagpuyos sa galit ang aswang nang hindi niya nagawang dakmain ang binata. Nanlilisik ang mga mata nito na gustong sunggaban si Diego. Ngunit kanina pa nakahanda at iniumang na ng binata ang hawak na mahabang itak. Kaya sa gagawing pag-atake sa kanya ay magagawa na niyang ibaon ng itak sa katawan ng halimaw. O ano? Sige! Lumapit ka para makita mo ang hinahanap mo. Lapit! Lumapit ka! Nanatiling nasa harap ni Diego ang aswang na tila ba humahanap ng tamang tiyempo upang sumugod sa binata. Kung gusto mo makipagtitigan sa akin, bahala kang aswang ka. Pero titiyakin ko sa'yo, hindi ka makakalapit sa akin. Yan ang tandaan mo. Waring nag-iisip ang aswang ng gagawing hakbang. Lalo na't nakikita niyang handang-handa si Diego para makipagsabayan sa kanya. Matalas ang hawak na itak ng binata at tiyak susugat yun sa katawan ng halimaw. Subalit bago pa makakilos ang aswang at sunggaban si Diego, ay bumukas ang bintana na nasa mismong tapat ng halimaw. Dumungaw doon si Tikboy na hawak ang bote na may lamang suka na binabaran pa ng maraming bawang at nilagyan ng asin. Ibinuhos yun ng bata sa aswang na nasa tapat ng bintana. Napasigaw ng malakas ang aswang nang mabuhusan ng sukang may bawang. Labis siyang nasaktan at tila umusok ang katawan dahil sa likidong bumuhos sa katawan niya. Pagkakataon na sana yun ni Diego upang sugurin ng aswang na natataranta. Kaya lamang nadako ang atensyon niya sa kanyang pinsan na si Tikboy. Tikboy! Umalis ka na dyan! Dalihan mo! Nagwawala ang aswang! Nabuhusan ko na suka may bawang! Isara mo ang bintana at baka pumasok dyan! Bilisan mo na! Agad na sinunod ng bata ang sinabi ng nakatatanda niyang pinsan. Isinara niya ang bintana. Samantalang ang aswang naman na kanina'y nagwawala ay tumakbo na napapatakas. Hahabulin pa sana ni Diego pero tuluyan na itong nawala sa kasukalan at hindi na niya nakita sa kadiliman. Nang matiyak na wala na ang aswang, ay pumasok na sa loob ng bahay si Diego. O ano, Manong? Ayos ba ang ginawa ko? Okay sa alright ba? Oo naman, napatakbo mo yung aswang eh. Naalala ko kasi yung suka, kaya naisipan kong kunin kanina. Buti pala nagising ka, Tikboy. Siyempre naman, sino bang di magigising? Gumagalaw ang bahay tapos naririnig ko na parang may ingay at sumisira sa dingding. Tapos nang silipin ko, ayun, may aswang na nasa harapan mo. Eh di binuhusan ko na suka. Kung di ka sumilip sa bintana, baka nagkaupakan na kaming dalawa. Matitikman niya ang talas nitong itak ko. Wow! Ang tapang mo na talaga, Manong, ha? Bakit? Dati pa naman ah. Basta sa aswang, kayang-kaya kong harapin yun. Pero pagdating naman kay Raquel, tiklop ka, tsope ka, nanginginig ang katawan mo. Eh, ibang usapan yun. Pero Manong, bakit kaya kursunada tayong puntahan lagi ng aswang, no? Aba, ikalawang beses na may pumupuntang aswang dito sa bahay natin, ah. Baka naman, trip kang kunin. Aba, bakit ako? Kasi bata ka pa. Mas gusto nila ang lamang loob ng bata kasi nga sariwang-sariwa pa. Bakit? Yung dugo at laman loob mo, iba na ba ang lasa? Kadiri na ba para sa mga aswang yon? Aba malay ko. Basta ang alam ko, mas malinamnam para sa kanila kapag bata pa. Kailangan palang mag-ingat ako palagi dahil baka bigla na lang may aswang na umatake sa akin. Delikado pala ako sa mga dimutres na yun. Madali lang ang solusyon dyan para hindi ka basta makukuha ng aswang. Ano?
lagi ka maglalagay ng bawang sa bulsa mo. Para kapag may biglang nagpakita sa iyong aswang, may panlaban ka sa kanya. Oo nga no. Ang husay mo rin pala mag-isip, Manong, ha? Samantala, sino nga ba ang aswang na yon na umatake kina Diego? Nagising si Lola Conchita dahil sa ingay na parabang nahihirapan. Bumangon ng matanda upang tignan kung saan ba galing ang naririnig na tila ungol. Sandro, apo, ano bang nagyari sa'yo? Mga hayop sila. Mga walang hiya. Bakit, apo? May nakaaway ka ba? May nangwawalang hiya ba sa'yo? May araw din siya. May mga paso ka sa katawan, ha? Nasira tuloy ang ganda ng balat mo, apo. Gagaling din naman ito, Lola Conchita eh. Sinong may kagagawan dyan? Sabihin mo sa akin at babalikan ko siya. Wag na, Lola. Kaya ko nang balikan yun. Ayokong nakikita kang nasasaktan, apo. Dahil nasasaktan din ako. Ipinangako ko sa namatay mong ina na ako ang bahala sa'yo. Napoprotektahan kita. Ngayon lang naman to, Lola. Hindi na to mauulit pa. Abay, dapat lang. Dahil titiyakin ko na sa susunod naming paghaharap ng hambog na yun, may paglalagyan na talaga siya sa akin. Alam kong mangyayari yon. Lalo na't malapit nang sumapit ang iyong 21 kaarawan. Mabubuo na sa katawan mo ang pagkaaswang. Isang malakas na aswang. Kaya babalikan ko siya. Ipaparamdam ko sa kanila ang galit ng isang aswang. Tinulungan ng kanyang Lola Conchita si Sandro para gamutin ang mga sugat at paso na natamo nito dahil sa ginawa ng batang si Tikboy. Pagkatapos na dampian ng langis ng aswang, ay nakatulog na si Sandro. Bilang lola na nagmamahal sa kanyang apo, ay awa ang naramdaman niya. Masakit sa kanya na makitang naghihirap ang kalooban ni Sandro dahil nabigo ito sa kanyang pakay. Alam ni Lola Conchita kung saan galing ang kanyang apo. Kaya naman, may nabuo itong plano. Sa mga susunod na araw, ay siya naman ang aalis para iganti ang kanyang apo na si Sandro. Dahil naging palagay na rin ang loob ni Raquel sa magpinsang sina Diego at Tikboy, ay maayos na silang tinanggap ng dalaga nang minsang pumasyal uli sila pagkatapos ng paglalako ng isda ng magpinsan. Dumaan sila sa bahay ni Raquel. Mag-isa nang namumuhay ang dalaga dahil ulila na ito sa mga magulang. Sinadya rin ni Diego na magtira ng 1 kilong isda sa kanilang paninda para may dahilan upang dumaan sila sa bahay ng dalaga. Baka may iba pa kayong pupuntahan. Maabala kayo, Diego. Wala na, Raquel. Di ba, Manong? Oo. Tapos na kami magtinda ni Tikboy eh. Talagang gusto lang naming dumaan sa'yo. Salamat, ha. Nakakainip din kasi na mag-isa dito. Kaya natutuwa ko na napapadaan kayo dito sa bahay ko. Ay, oo nga pala. May dala pala kami ulit isda. Heto, oh. Hindi na yan tilapia, kundi dalagang bukid. Kasing sariwa mo yan. Hayang ka na naman, Tikboy, ha. Totoo naman yun eh. Nasariwang-sariwa ka. Kaya nga, patay na patay sa'yo ang pinsan ko eh. Tikboy, ano ba sila sabi mo? Manong, akong bahala. Saka, gusto ko lang na mapasaya si Raquel para hindi siya nalulungkot. Sabi nga niya, malungkot ang nag-iisa. Kaya nandito tayo, di ba? Alam nyo, unti-unti na akong nasasanay sa mga kalokohan yung dalawa. Lalo na sa'yo, Tikboy. Pasensya ka na sa pinsang ko, Raquel ha. Medyo may tililing kasi talaga yan eh. Ayos lang yun, Diego. Nakakaaliw nga ang mga banat nitong si Tikboy eh. Ayos.
Narinig mo ba yon, Manong? Kahit may tiniling ako, naaaliw si Raquel sa mga banat ko. Kaya dapat, bumalat ka na rin. Anong banat? Ay, ang ibig ko sabihin, yung panliligaw. At teka, ano kaya kung iwan ko muna kayo? Maglalakad-lakad lang ako sa labas para naman makapag-usap kayo ng kayo lang. Teka lang, Tikboy! Huy! Manong, pagkakataon mo na to. Kaya diyan ka na lang. Magpapahangin lang ako doon sa labas. Raquel, kapag may ginawang masama si Pinsan, subigaw ka lang, ha? Palabiro ka talaga, Tikboy. Baka matakot na si Raquel sa akin yan. Kung ano nung sinasabi mo. Hindi joke lang naman yun, Raquel eh. Mabait kaya ang Manong Diego ko. Kahit pa pitikin mo yan sa ilong, hindi yan gaganti. O sige na, dyan na kayong dalawa. Mag-usap kayong mabuti, ha? Iniwan na ni Tikboy ang dalawa. Hindi naman malaman ni Diego ang gagawin at tubili ito sa kanyang pagkakaupo. Naisip niya, mas nakakakaba talaga kapag kaharap si Raquel kesa sa aswang na nakaharap niya. Dahil napansin ni Raquel na nakatitig sa kanya si Diego, kaya una nang nagsalita ang dalaga. Diego, may sasabihin ka ba? Ha? Ako? Kung may sasabihin sa'yo? Oo. Meron ka bang sasabihin? Wala. Ano kasi? Naisip ko yung aswang. Ano ka mo? Aswang? Maging si Diego ay nagulat sa sinabi niya dahil sa kaba tungkol sa aswang ang nabanggit niya. Teka. Ano yung tungkol sa aswang? Ikaw kasi, Diego, ang dalidal mo. Kasi Raquel kagabi, may umataking aswang dun sa bahay namin. Talaga? Buti walang ginawang masama sa inyo ni Tikboy. Paano? Natakot sa amin kaya umalis din. Pinakitaan ko ba naman ng mahaba kong sandata? No? Mahaba? Teka lang, Diego. Anong sandata ba ang sinasabi mo? Yung mahaba kong itak. Pinakitaan ko siya. Kaya natakot siya. Tapos, sinabuyan siya ni Tikboy ng sukang may bawang. Kaya ayun, natakot at kumaripas ng takbo. Totoo nga pala ang tungkol sa gumagalang aswang. Yan din kasi ang naririnig kong bali-balita. Kaya mag-iingat ka, Raquel, ha? Lalo na't nag-iisa ka lang dito. Oo, Diego. Tinitiyak ko palaging nakasarado ang pinto at mga bintana kapag madilim na. Pero, okay lang ba sa'yo na mas dadalasan namin ni Tikboy ang pagpunta dito para mabantayan ka naman namin? Maaabala lang kayo. Pero salamat. Okay lang sa amin yun. Ano ka ba? Para matiyak naman namin ni Tikboy na walang masamang mangyayari sa'yo. Ilang oras ding namalagi sina Diego sa bahay ni Raquel. Nang nasa bahay na sila, ay walang pagsidlan ang kasiyahan ng binata. Malaki ang pagkakangiti niya na agad namang napansin ni Tikboy. Uy, nakita ko yun, Manong. Parang hindi na maalis ang pagkakangiti mo, ha? Teka nga, ayos ka lang ba? Hindi kaya nasisiraan ka na ng ulo? Tikboy, di ba pwedeng masaya lang ako? Saka wala ka pang kinikwento kasi sa akin. Huwag mong sabihin naka-score ka na kay Raquel. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Ugok, ano nakaskor ang pinagsasasabi mo? Anong akala mo sa akin? Manyakis? Parang nagiging komportable ka na sa kanya. Nakapag-usap na kayo ng maayos kanina. Salamat sa'yo, pinsan, ha. Kahit paano, napalakas mo ang loob ko. Siyempre, sandpit kita eh. Ayoko naman maging torpe ka habang buhay. Kaya nandito ako to the rescue. Oo nga pala, insan. Nadulas ako kanina. Nabanggit ko sa kanya yung tungkol sa aswang na umatake dito sa atin. Sabi nga niya, totoo daw na may mga aswang na gumagala dito sa lugar natin. Kaya nga delikado, Manong eh.
Kapag dumami pa ang mga aswang na yan, nako, lalong matatakot ang mga tao dito sa baryo natin. Oo nga, siguro habang kokonti pa sila, dapat na silang lipulin. Eh sino namang lilipol sa kanila? Tayo! Kaya natin yun, Tikboy, maniwala ka. Ano ka mo? Magpapakabayani tayo? Manong naman, ayoko maging bayaning patay ano? Anong patayan sinasabi mo? Hindi natin kakayanin ng mga aswang, ano ka ba? Sinuwerte lang tayo dahil nadaig natin siya dahil sa suka at bawang. E paano kung hindi na yun umubra sa kanila? Sige nga. Bakit naman? Manong, hindi lahat ng aswang ay kayang talunin ng bawang lang. Paano kung baliwala na sa kanila ang bawang at asin? Sige nga. Teka. Oo nga no. Hindi ko naisip yun ah. Tayo ang malalagot pag nagkataon. Para na rin nating ipinahamak ang mga sarili natin. Eh kasi, Tikboy, nag-aalala ako kay Raquel eh. Si Raquel na naman. Ano ba sinabi mo sa kanya? Sabi ko, tayong bahala sa kanya. Kung may kampo ng dilim na manggugulo sa kanya, tayong haharap. Wow, Manong! Feeling superhero ka na talaga, ha? Ang lakas ng dating mo, Chong! Dahil lang nalaman mo na may pag-asa ka kay Raquel, gusto mo nang magpakamatay para sa kanya? O di ba? Ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para iligtas siya. Oo naman, tama nga yun. Kaya lang sabi ko nga sa'yo, wala tayong power eh. Ikaw, pwede pa. Ako? Eh wala rin naman akong power ah. Meron, Manong. Itaas mo yung kilikili mo. Lalabas na yung malakas na kilikili power mo. Ugok, sira ulo, wala ako nun no? Oray naman, bakit mo naman ako binatukan? Eh umatake na naman ang kalokohan mo eh. Kita mo seryosong seryoso ako dito. Manong talaga oh, hindi ka na nasanay sa akin. Pero Manong, kung talagang gusto mong maprotektahan natin si Raquel, dapat may panlaban tayo kontra sa mga aswang. Samantala, mula nang may hindi magandang nangyari kay Sandro, nang minsang lumusob ito kina Diego, ay pansamantala na muna itong nanahimik. Naghihintay sa pagsapit ng kanyang kaarawan kung saan ang lakas niya bilang isang aswang ay magiging buo na at mas magiging malakas. Kaya lamang, laging nakikita ni Lola Conchita na malungkot ang kanyang apo. Malamang na mapapasaya ko si Sandro. Siya na iisip ko. Kaya huwag kang mag-alala, apo. Ako ang bahala. Kailangang maging masaya ka dahil ayokong nakikita na ikaw ay malungkot. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ang maglola ay nilapitan ng matandang babae ang apo habang nakaupo ito sa isang bangkito sa labas ng kanilang tinitirhan. Ay, nako. Natutulala ka na naman dyan, apo. Ano bang iniisip mo? Lola, hindi po pwedeng maunahan ako ng hambog na yun. Iniisip mo na naman ba si Raquel at yung lalaking nakita mong naroon sa bahay niya? Kailangan mawala sa landas namin ang Diego na yun. Kaya nga gusto kitang makausap. Gusto kong tulugan ka. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita maaaring pabayaan. Matutulungan niyo ako, Lola? Ako pa ba? Sayang lang ang pagiging aswang ko kung wala akong magagawa para tulungan ka. Lola, hindi maaaring gawing biktima si Raquel. Mahal ko siya. Sinabi ko ba sa'yo gagawin natin biktima ang dalagang yon? Ang kailangan ay bumait siya sa'yo, di ba? Magagawa niyo po ba yun, Lola Conchita? Abay, oo naman. Paamuin natin si Raquel para maging sunod-sunuran sa iyo. Paano po? Hindi na sinagot pa ni Lola Conchita ang tanong ng kanyang apo, kundi isang malutong na halakhak ang pinakawalan ng kanyang lola. Napakunot naman ang noo
na may pagtataka ang binatang si Sandro sa naging reaksyon ng kanyang lola. Umalis ang matandang babae at sa pagbabalik nito ay may iniabot kay Sandro na isang maliit na bote. Kunin mo ito, Sandro. Ano po ito, Lola? Magagamit mo yan para maging mabait at sunod-sunuran sa'yo, si Raquel. Anong gagawin ko sa laman ng bote na to? Iwiwisik mo ang laman ng bote na yan sa bagay na ireregalo mo sa kanya. Bulaklak man ito o prutas. Kapag naamoy niya ang bulaklak na winisikan mo ng likidong galing sa bote, magkakaroon ng pagbabago sa kanya. Ganon din naman kapag kinain niya ang prutas na winisikan mo ng likidong yan. Sigurado po ba kayo, Lola? Bakit naman ako magjojoke sa'yo, Apo? Totoo ang sinasabi ko. Kaya itago mo yan dahil magagamit mo yan para hindi ka na nagbumukhang naluging unggoy. Ang daming pwedeng kumparahan, Lola. Bakit sa unggoy pa? Biro lang yun, Apo. O sige na, gamitin mo na yan sa lalong madaling panahon dahil may expiration ang bisa ng likidong yan. Bukod sa pagiging aswang ni Lola Conchita, ay galing din siya sa lahi ng mga mambabarang na gumagawa ng kakaibang gayuma. Nagagawa nilang kakaiba ang simpleng tubig kapag naorasyonan nila yon gamit ang dasal na galing sa kampon ng kadiliman. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Sandro. Nang araw ding yon ay humanap ng bulaklak ang binata. At upang makasiguro ay sinamahan na rin niya yon ng prutas. Hinog na mangga ang kanyang napili. Rosas na pulang-pula at matamis na mangga. Ito ang ibibigay ko kay Raquel. Kaya humanda ka, Raquel, dahil magbabago na ang lahat sa buhay mo. Buo ang loob na dumalaw si Sandro kay Raquel. Hindi yun ang una niyang pagdalaw, kaya lamang tila walang interes sa kanyang makipag-usap ang dalaga. Subalit sa pagkakataong yun ay inaasahan niyang magkakaroon na yun ng pagbabago. Marahang kumatok si Sandro sa pinto ng bahay ni Raquel. Nang buksan ng dalaga ang pinto, ay malaki ang pagkakangiti nito. Marahil ang inaasahan niyang darating ay sina Diego at Tikboy. Kaya lamang, nang makita na si Sandro ang nasa labas ng pintuan, ay agad na nagbago ang itsura nito. Napakunot ang noo ng dalaga at sumimangot. Ikaw na naman? Ha? Ngayon lang uli ako bumisita sa'yo, Raquel. Alam ko, Sandro. Pero di ba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong puntahan dito. Gusto lang naman kitang makita at makakwentuhan. Busy ako. Marami pa akong gagawin, Sandro. Pero Raquel, Sa ibang araw ka nalang bumalik, pwede? sige. Pero iiwan ko na lang sa itong flowers na dala ko. Saka heto, matamis na mangga. Alam kong paborito mo to eh. Napatingin lamang si Raquel sa binatang nasa kanyang harapan. Mahilig siya sa mga bulaklak at paborito din niya ang mangga, lalo na kapag matamis. Kaya hindi niya natanggihan ang binigay ni Sandro. Kinuha niya ang palumpon ng bulaklak at ang prutas na nasa isang maliit na basket. Otomatiko namang agad na inamoy ni Raquel ang bulaklak pagkatapos niyang abutin ito. Kaya malaki ang pagkakangiti ni Sandro. Hindi yun napansin ni Raquel dahil ang atensyon nito ay nasa hawak na bulaklak at matamis na mangga. Pagkatapos na amuyin ni Raquel ang bulaklak, ay tila nakaramdam ng kakaiba ang dalaga. Napapikit ang mata na tila nakaramdam ng konting hilo. Oh, bakit Raquel? Ano nangyayari sa'yo? Wala. Parang bigla lang ako nahilo. Pero nawala rin kagad. Baka dahil lang sa pagpupuyat ko.
Nagpupuyat ka? Oo. Nag-aalala kasi ako matulog dahil baka biglang may umataking aswang. Mas mainam yung gising ako at nakaredy. Aswang? Natatakot ka sa aswang? Oo naman. Kung bigla akong lapain nun, di magiging kwento na lang ako. Ngayong nandito na ako, akong bahala sa'yo, Raquel. Ipagtatanggol kita sa aswang na sinasabi mo. Siya nga pala. Ba't dito tayo nag-uusap sa may pintuan? Halika, Sandro. Pumasok ka muna dito sa loob. Napatitig si Sandro sa dalaga. Kanina lang ay gusto siya nitong itaboy at paalisin. Ngunit ngayon, pinapapasok na siya sa loob ng bahay. Tama nga ang kanyang lola Conchita. Yun ang agad na pumasok sa isip ni Sandro. Nagkakaroon na ng bisa ang iwinisik niyang likido sa bulaklak at prutas na ibinigay niya kay Raquel. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng binata nang magbago ang pakikitungo sa kanya ng dalaga. Kung dati ay hanggang pinto lang siya, ngayon ay pinapapasok na siya sa loob ng bahay. Masayang nakipagkwentuhan kay Sandro si Raquel. Ang kaganapang yon ay hindi naging lingid kina Diego at Tikboy na napadaan sa tapat ng bahay ni Raquel. Galing na noon ng magpinsan sa paglalako ng isda. At gaya ng dati, ay may itinabi silang isda na ibibigay sa dalaga. Manong Diego, totoo ba tong nakikita ko? Ha? Oo, Tikboy. Totoo tong nakikita natin. Hindi to fake news. At mukhang hindi rin prank. Nako, patay na. Bakit? Mukhang mauungusan ka na ni Sandro ah. Masaya silang nag-uusap ni Raquel oh. Ikaw naman. Baka naman talaga lang mahilig makipagkaibigan si Raquel. Kaya lang insan, dati naman, hindi niya hinaharap si Sandro. Pero ngayon, nasa loob pa ng bahay at nakikipagkwentuhan sa kanya. Pinapasok siya ni Raquel. Sabi ko nga, baka nagiging friendly lang si Raquel. Manong, ayun, palabas na ng bahay si Sandro. Pauwi na siya. Hintayin natin makaalis siya. Tapos, saka tayo lalapit kay Raquel. Hinintay ng magpinsan na makaalis at tuluyang makalayo si Sandro. Saka pa lang sila lumapit sa bahay ni Raquel. Magiliw pa ang naging pagtawag ni Tikboy sa dalaga. Hello Raquel, nandito kami uli ni Manong Diego ko. Kumusta ka na, Raquel? Ayos lang. Ba't ba kayo nandito? Anong kailangan nyo? Nasa tono ng boses ni Raquel na tila hindi interesado na naroon sina Diego at Tikboy. Bagay na ipinagtataka ng magpinsan. Ikaw naman Raquel, ba't ganyan ka kung magtanong? Di ba sabi mo okay lang sa'yo na pumasyal kami rito sa bahay mo? Sinabi ko ba yon? Wala akong matandaan eh. Ang bilis mo namang makalimot. Basta, wala akong matandaan. O ano? Ano nga palang kailangan nyo sa akin? Heto, may dala kami uling isda sa'yo. Tilapyang mestisa at mataba. Galing yan sa palaisdaan ni Apong Isaac. Hinango namin doon. Oo nga, Raquel. Bigay namin sa iyan. Bakit? Nangihingi ba ako sa inyo ng isda? Ha? Hindi naman. Pero di ba nung mga nakaraang araw, lagi kaming dumadaan dito para dalang ka ng isda? Wala akong matandaan. Ang bilis mo namang makalimot, Raquel. Ano ba magagawa ko? Wala nga akong matandaan eh. Naku po, nagkaroon na yata ng eksema. Tikboy, anong eksemang sinasabi mo? Hindi eksema, amnesia. Yung sakit sa pagkalimot. Sorry. Akala ko eksema. Pero Manong, wala yatang maalala si Raquel sa mga napag-usapan natin nitong mga nakaraang araw lang. Basta, sabi ko nga, wala akong maalala sa mga sinabi nyo. Kaya umalis na kayo, dahil may gagawin pa ako. Sandali lang naman Raquel. Hindi mo ba tatanggapin tong tilapia na saksakan ng taba na ibibigay namin sa'yo? Hindi na. Saka, mangangamoy malansa lang ako. Iuwi nyo na lang yan. Sige na, umalis na kayo.
At marami pa akong gagawin. Sinara ni Raquel ang pinto ng bahay. Nagkatinginan sina Diego at Tikboy sa inasal ng dalaga. Malayong malayo, sa dating Raquel, nakilala nila na masayang nakikipag-usap sa kanila at nakikipagbiruan pa. Ano kayang nangyari sa kanya, Manong Diego? Hindi ko rin alam, Tikboy eh. Parang hindi si Raquel ang kausap natin kanina. Hindi kaya multo ni Raquel yun? Araw na araw magkakaroon ng multo. Pambihira ka naman, oo. Pero Manong, iba talaga siya eh. Tapos ang taray pa. At tinanggihan pa ang tilapia. Tikboy, hindi to tama. Oo, Manong. Dahil mali. Maling-mali ang ginagawa sa atin ni Raquel. Iba ang kutob ko, Tikboy. Malamang may kinalaman sa nangyayari kay Raquel si Sandro. Paano, Manong? Di ba kanina, masayang nakikipag-usap si Raquel kay Sandro, tapos sa atin naman ay naging suplada siya. Ibig mo ba't sabihin, may ginawa sa kanya si Sandro, ganun ba? Ewan ko, Tikboy. Pero hindi magbabago ng ganun si Raquel kung walang ginawa ang Sandro na yun. Naku po, Manong. Kailangan siguro natin tulungan si Raquel. Baka kung anong mangyari sa kanya. Pero paano natin kaya malalaman? Samantala, masayang umuwi si Sandro at nakita yon ng kanyang lola Conchita. Malaki ang ngiti ng binata. Ayos, Lola. O ano, effective ba? Hindi ka na niya sinungitan. Hindi na po. At matagal din kami nagkausap. Ang bait niya sa akin, sobra. Dahil yon ang epekto ng likido. Pero ang bisa ng likido ay mananatili hanggat hindi natutuyo ang rosas na binigay mo sa kanya. Kaya mananatili ang mabuti niyang pakikitungo sa iyo. Kapag naubos naman niya ang mangga na ibinigay mo, magiging sunod-sunuran siya sa iyo, apo. Magagawa mo rin sa kanya ang kahit na ano. Susunod siya sa kahit na anong naisin mo. Maraming salamat, Lola. Sabi ko naman sa iyo, ako ang bahala sa iyo. O paano? Hindi ka na malulungkot niyan? Hindi na po, Lola. Hihintayin ko na lang na makaing lahat ni Raquel ang mangga para magagawa ko na ang gusto ko sa kanya. Dahil susunod siya sa gusto ko. Dahil nga pala isipan sa magpinsan ang biglang pagbabago ni Raquel, kaya kailangan nilang malaman ang dahilan ng pagbabago ng dalaga. Nagtanong-tanong sina Diego ng albularyo na maaari nilang lapitan. Itinuro sila ng isang matandang babae kay Apong Marcelo. Hindi sila nagsayang ng panahon, kaya hinanap nila ang matandang albularyo upang hingan ng tulong. Amang tao ang nilapitan niyo, mga iyo. Kailangan po namin ng tulong niyo, Tatang. Alam ko. Kaya nga kayo nandito sa kubo ko. Apong Marcelo, gusto po naming malaman kung anong nangyayari sa kaibigan namin. Bigla kasi ang pagbabago niya eh. Maaari ko kayong tulungan. Pwede kong masabi kung bakit nagbabago siya. Kung may bagay na pag-aari niya na maipapakita at maibibigay kayo sa akin. Naku, wala tayong dala, Tikboy. Manong Diego, alam mo namang Boy Scout ako eh. Laging handa. May dala ko. Talaga? May dala ka, Tikboy? Oo naman. Ako pa ba? Eh ano yan dala mo? Eh Manong, pasensya ka na. Ito lang kasi ang nakita ko nang pumunta ako kay Raquel eh. Teka nga, ano ba yan? May dinuot sa bulsa ng suot na short si Tikboy. Nang ipakita yon kay Diego, ay nanlaki ang mga mata ng binata. Samantalang natawa naman si Apong Marcelo. Tikboy, anak anang, bakit yan ang kinuha mo? Ito lang kasi ang nakita ko dun sa sampayan eh. Kaya dinekwat ko na lang tong isang panty niya na nakasampay. Pinili mo pa talaga ang kulay pink, ha? Hinayo pa ka talaga. Ano ka ba? Puro pink kayo nandun eh. Apong Marcelo, pwede na po ba ito? Oo naman. Pwedeng-pwede yan. Baka naman
Maaaring maging souvenir ko na lang yan. Akin na lang. Hala, si Apong Marcelo. May plano pa yata. Hindi pwede, Apong Marcelo Sinasabi ko na sa inyo. Nagbibiro lang ako. Kayo naman, masyadong madaling maniwala. O siya, sige. Akin na yan. At kailangan ko yan para malaman kung ano ang totoong nangyayari sa kaibigan nyo. Kinuha ni Apong Marcelo ang panty na ipinakita ni Tikboy at inilagay yon ng albularyo sa isang plangganita na may lamang tubig at pinatakan ng luwa mula sa kandila. Pinagmasdang maigi ni Apong Marcelo ang tubig. Nagkaroon yun ng pagbabago at tila naging malabo ang kulay. Apong Marcelo, ano pong nakikita nyo? Puro libag yata yan ang kwan ni Raquel Lumabo yung tubig Hindi libag yan, kundi yan ang kulay ng nilalang na nagpapabago sa ugali ng kaibigan nyo. Ha? Ano pong ibig nyo sabihin, Apong Marcelo? Kampon siya ng kadiliman at tignan nyo na buong luha ng kandila. Harang nilalang na may nakakatakot na anyo. Diyos ko po, hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang ang gumagawa ng hindi maganda sa kaibigan nyo. Ano po? Isang aswang? Oo, hindi maaaring magkamali ang nakikita ko sa palangganitang may tubig. Kaya mag-ingat kayo. Dahil kayo man ay maaaring mabiktima ng aswang. Lalo na ngayon, panahon ng pagsibol ng kanyang malakas na kapangyarihan. Pero Apong Marcelo, kung aswang po may kagagawan ng pagbabago ng ugali ng kaibigan namin, paano namin siya matutulungan? Lalo na kung sinasabi mong mas magiging malakas siya. Oo nga po, Apong Marcelo. Wala lamang kaming power ng pinsang ko Mga tindero lang po kami ng isda. Nais nyo bang magkaroon ng kapangyarihan? Aba, Apong Marcelo, sino ba naman po ang aayaw? Oo nga po, siyempre, gustong-gusto po namin ng pinsang ko yun. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Gusto ko kayong tulungan dahil nakikita ko at nararamdaman na mabubuti kayong tao. Yung ginawa niyong pagpapakita ng malasakit sa inyong kaibigan ay isang mabuting halimbawa. Kaya tama lamang na magkaroon kayo ng kakaibang lakas para matulungan siya. Dahil nakikita ko na nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya nga po gusto namin siyang tulungan, Apong Marcelo. Makinig kayo at tandaan niyong mabuti ang sasabihin ko. Dahil isang beses ko lang itong sasabihin at ipapaliwanag. Matamang nakinig at nakatitig ang dalawang magpinsan kay Apong Marcelo habang nagsasalita at pinapaliwanag ang kanilang dapat gawin. Kailangang matandaan nila ang bawat detalye dahil ayaw nilang magkamali. Nakuha niyo bang lahat ng sinabi ko? Opo, Apong Marcelo. Yung po ang dapat namin gawin? Oo, Diego. Kailangan walang labis at walang kulang. Umalis na ang magpinsan sa bahay ng albularyo at manghuhulang si Apong Marcelo. Baon nila sa kanilang pag-uwi ang mga sinabi nito kung paano makakakuha ng mutya na magagamit nila para tulungan at maprotektahan si Raquel. Subalit bago sila ganap na umuwi ng bahay, ay dumaan muna sila sa bahay ng kaibigan dalaga. Muli ay hindi maayos ang pagtrato nito sa kanila, hindi gaya ng dati. Andito na naman kayong dalawa? Raquel, di ba gusto mo namang pumupunta kami rito ni Manong Diego ko? Hindi wala akong sinasabing ganun, no? Nakalimutan mo lang talaga ang mga sinabi mo dati, Raquel. Sige na nga, umalis na nga kayo. Baka mamaya makita pa niya kayo. Sino? Bakit? May inaasahan ka bang bisita? Oo, ako. Ako ang hinihintay kanina pa ni Raquel. Gulat na napalingon sina Diego at Tikboy. Nasa likuran na pala nila si Sandro. Siya ang inaasahan
at hinihintay na bisita ni Raquel. O ba't ganyan kayo makatingin ha? Hindi kayo makapaniwala na ako ang hinihintay ni Raquel? Diego, Tikboy, si Sandro ang hinihintay ko. May usapan kami na magkikita ngayon. Narinig niyo naman siguro ang sinabi niya. Kaya tsupi na, tsupi! Alis! Umalis kayong dalawa dahil istorbo lang kayo rito. Yabang. Bakit? Batang bubwit? May problema ka ba ha? Huwag mong papatulan ng pinsang ko. Sinasabi ko sa'yo, Sandro. Bakit? Kakasa ka ba ha? Baka hindi mo kilala tong gusto mong banggain, Diego. Hambog ka rin, no? Oo, dahil may ipagmamalaki ako. Kayo ba? Merong ipagmamalaki ha? Ikaw, Diego, may pagmamalaki ka ba? Wala. Wala siyang ipagmamalaki sa'yo. Dahil maliit lang yung kay Manong Diego ko. Nakita ko na yon. Hoy, Tikboy, ano ka ba? Kung ano sinasabi mo ah? Ha? Ay, Kwan kasi eh. Akala ko kasi yung tinatanong niya yung ipinagmamalaki mo daw. Mabuti pa umalis na lang kayong dalawa, Diego. Para wala ng gulo. At wag na kayong babalik pa dito kahit kailan. Sige na, tsupi na. At wag na kayong babalik ha. Kasi nga, wala nang pakialam sa inyo si Raquel. Kami ng dalawa nagkakaintindihan. Maliwanag na ba yun sa inyo? Nasa bahay na ang magpinsan. Hindi sila mapalagay dahil sa kakaibang inuugali ni Raquel. Hindi ganun ang Raquel na kilala nila. Kaya talagang may mali at posibleng may ginawa si Sandro sa dalaga. Natatakot ako't nag-aalala para kay Raquel. Bakit, Manong? Ano bang ikinakatakot mo? Baka kasi kung anong maisipan gawin ng Sandro na yun eh. Lalo na't sila lang ni Raquel ang tao sa bahay. Hindi naman siguro. O anong plano na natin ngayon, Manong? Mamayang gabi, kailangan na nating gawin yung sinabi ni Apong Marcelo. Dapat na nating makuha ang mutya ng puso ng saging. Yun ang mutya na sinabi sa kanila ni Apong Marcelo. Dapat nilang makuha ang mutya na ihuhulog ng puso ng saging kapag bumuka ito at isa-isang mahulog ang mga balat. Sa ganap na 12 ng hating gabi ay posibleng mahulog mula sa puso ang mutya at yun ay dapat saluhin ni Diego ng kanyang bibig. Hindi yun maaaring gamitan ng kamay. Kaya ng gabing yun ay pinuntahan nila ang puno ng saging na sinabi ni Apong Marcelo. Handang-handa na ang magpinsan. Dahil ikaw ang nasa tamang edad, Manong, kaya dapat lang na ikaw ang makakuha nun. Sana nga ay sa atin ipagkaloob ang mutya dahil kailangan natin yun para iligtas si Raquel sa kamay ni Sandro na may lahing aswang. Walang dalang orasan ang dalawa pero alam nilang maghahating gabi na. Kaya pumwesto na si Diego sa ilalim ng nakabitin na puso ng saging para kapag bumuka ang puso ay saktong mahuhulog sa bibig niya ang inaabangang mutya. Huwag na huwag kang aalis sa pwesto mo, Manong. Diyan ka lang sa ilalim ng nakalawit na puso ng saging, ha? Pero baka naman mangawit ako rito habang nakabuka ang bibig ko. Ano ka ba, Manong? Konting tiis at tiyaga lang. Diba sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Importanteng makuha mo mutya, Manong. Para kay Raquel. Dahil ayaw nilang masayang ang pagkakataong yun. Isa pa ay nandun na rin sila, kaya laban na lang. Yun ang nasa isip ni Diego. Handa na siya dahil pagkuha niya ng mutya ay kailangan tumakbo siya ng mabilis upang hindi abutan ng mga maligno at iba pang mga nilalang na magkaka-interes din sa mutya na yon. Habang nakanganga si Diego, ay pumwesto naman ang batang si Tikboy. Ilang di pa lamang ang layo niya mula sa kinaroroonan ng pinsan. Siya ang titingin sa mutya na babagsak mula sa puso ng saging. Dahil nga alam nilang mag-aalas 12 na ng hating gabi, kaya matyagang naghintay ang dalawa. Nakapwesto na si Diego, habang nakaantabay naman si Tikboy. Maya-maya pa
ay tumilaok ang isang manok. Kitang-kita ni Tikboy ang pagbuka ng balat ng puso ng saging. Manong, ayan na! Bumubuka na ang puso ng saging! Tsak na magsushoot na yan sa bibig mo! Hindi sumagot si Diego, kundi alistong-alisto na siya na anumang oras ay maaaring bumagsak ang mutya ng puso ng saging na kanilang inaabangan. Maya-maya pa ay may pumatak na tubig galing sa puso ng saging. Tumama yun sa noo ni Diego. Hindi sumentro sa bibig niya, kaya inayos ng binata ang kanyang pwesto para tiyakin na masisentro sa bibig niya ang pabagsak na mutya. Saglit pa ay may nakita si Diego na pabagsak galing sa bumukang puso ng saging. Kaya naman, ibinuka niya ng pagkalaki-laki ang kanyang bibig. Saktong-sakto yun sa kanyang bibig. Pasok na pasok, parang bola sa basketball na nag 3-point shot sa bibig ni Diego. Kaya lamang, tila nabilaukan siya at panay ang ubo. Parang bumara sa lalamunan ko, Tikboy. Saka bakit ganun? Ano nararamdaman mo, Manong? Parang buhay yung pumasok sa bibig ko at nalunok ko. Gumagalaw-galaw pa yata sa loob ng tiyan ko. Naloko na. Mukhang tama nga ang kutob ko. At hindi nagkamali ang mata ko. Ha? Bakit ba, Tikboy? Kasi Manong, parang hindi naman mutya na parang bato ang nakita kong nag-shoot sa loob ng bibig mo, Manong eh. Ang kita ko kasi, parang nag-dive sa bibig mo. Ano ka mo? Nag-dive? Oo, kasi parang isang palakan saging yung nakita ko na lumundag papunta sa bibig mo. Biglang nataranta si Diego, lalo na't pakiramdam niya ay gumalaw-galaw pa yun sa loob ng kanyang tiyan. Saka wala rin anumang maligno o nilalang na humahabol sa kanya para kunin ang mutya. Halos masuka-suka si Diego. Nais niyang ilabas ang palakan saging na nalunok niya, pero tila ayaw na nitong lumabas. Hindi nga yata mutya ng puso ng saging na nalunok ko. Ayaw lumabas. Naku po, paano yan, Manong? Lagpas alas 12 na oh. Baka hindi doon sa puso ng saging na tinapatan mo naroon ng mutya na hinahanap natin. Oo nga, pero kailangan mailuwa ko muna yung palakan saging na nalunok ko. Baka malason ako nito. Hindi naman siguro. Teka, ano bang nararamdaman mo ha? Parang lumulundag-lundag sa loob ng tiyan ko eh. Pero paano ko kaya ito mapapalabas? Hayaan mo na lang. Saka lamang tiyan din yan, Manong. Sayang. Dahil wala ng pag-asa na makuha pa ang mutya mula sa puso ng saging, ay nagpasya ng umuwi ang magpinsan. Isa pa ay mag-uumaga na rin nun. Kailangan nilang matulog at bukas ay hahango pa sila ng isda na ibibenta. Nang nasa bahay na sila, ay hindi makapagtulog si Diego. Naiisip niya ang palakang saging na kanyang nalunok. Pero wala na rin siyang nararamdamang tila gumagalaw sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung patay na ba ang palakang saging o natutulog lamang sa loob ng kanyang tiyan. Dahil napuyat ang magpinsan, hindi sila nagising ng maaga para humango ng isda. Pero sa isang banda ay ayos na rin yun para makapagpahinga sila. Halos wala na rin silang pahinga nung nakaraang linggo dahil kahit araw ng linggo ay nagtinda sila. Nasa kusina ang dalawa upang mag-almusal. Ganun na lamang ang pagtataka ni Tikboy nang makita niya ang kanyang manong Diego na kanina pa nakamasid sa isang kulisap na lumilipad-lipad. Maya-maya pa ay biglang dinakma yun gamit ang kamay at isinubo sa bibig. Manong, kinain mo yung insektong lumilipad. Oh, naisipan kong dakmain tsaka kainin eh. Okay naman ang lasa. Nabitin nga ako eh. May nakitang isa pang insekto na lumilipad si Diego. Dinakma uli ito at nang mahuli ay isinubo. Hala, ano nangyayari sa'yo, Manong? Para ka ng palakas sa ginagawa mo ah. Ha?
palaka. Teka, yung palakang saging na nalunok ko, di kaya nagkaroon ng epekto sa akin? Oo nga pala. Baka hindi yung pangkaraniwang palakang saging lang. Baka kakaiba siya. Ano pang nararamdaman mo, Manong Diego? Masigla naman ang pakiramdam ko, Tikboy. Parang ang gaan-gaan ng katawan ko ngayon. At kaya kong tumalon. Hindi ko nga maintindihan eh. Ewan ko, hindi ko maintindihan talaga ang nararamdaman ko. Pero sigurado akong ayos na ayos lang ako. Teka, baka yung palakang saging ang mutya na sinasabi ni Apong Marcelo. At hindi yung maiwagang bato na galing sa puso ng saging. Upang magkaroon ng linaw ang tungkol sa nalunok na palakang saging ni Diego, ay nagbalik sila kay Apong Marcelo. Saka pa lamang nila nakumpirma na hindi lang pala isang bato ang mutya na inaabangan nila, kundi isa ring mutya mula sa palakang saging. Kaya ngayon ay nasa katawan na ni Diego ang mutya na yun. Hindi ang batong mutya ang ibinigay sa iyo ng tadhana, Diego, kundi mutya mula sa palakang saging. Kaya hindi nagpakita sa iyo ang mga maligno. Pero, Apong Marcelo, saan po magagamit ni Manong Diego ang mutya ng palakang saging? Sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga taong gustong ipahamak ng kampo ng kadiliman. Katulad ng batong mutya na kayang ibigay ng puso ng saging. Pero sa mutya ng palakang saging, matutulungan nyo rin ang inyong kaibigan. Hindi sila nagkakalayo ng kapangyarihan. Sapat na ang mga sinabi ng albularyong si Apong Marcelo upang maging panatag ang loob nila at magkaroon si Diego ng lakas ng loob para matulungan si Raquel. Samantala, ganap nang naubos ang manggang iniregalo ni Sandro kay Raquel, na ang ibig sabihin ay magkakaroon na ng epekto sa dalaga ang kakaibang bisa ng likidong nawisik doon. Magiging sunod-sunuran na siya sa anumang ibig mangyari ni Sandro. Gawin mo na ang gusto mo, Apo. Dahil lahat ng pagkakataon ay nasa iyo na. Susunod na sa lahat ng gusto mo si Raquel. At ngayon na rin ang kaarawan mo. Kaya ibig lamang sabihin, ang lakas ng aswang na galing sa lahi natin ay taglay mo na. Kaya wala nang maaaring humadlang sa akin, Lola. Magiging akin ng buong buo si Raquel. Kung yan ang gusto mo, gawin mo. Kahit ano ay magagawa mo, Apo. Kahit pa ang angkinin siya at gawing asawa. Opo, Lola Conchita. Yun talaga ang plano ko. Para maipunla ko na sa babaeng mahal ko ang aking magiging anak. Ngayon pa lang ay nasasabik na akong magkaroon ng mga apo. Mga apo na magpapatuloy at magpapalaganap ng lahing aswang. Kailangan ko nang umalis, Lola Conchita. Sa pagbabalik mo, ay kailangan kasama mo na si Raquel. Dito sa lugar natin, bubuo kayo ng pamilya. Isang bagong mundo para sa inyong dalawa. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Sandro. Sa lalong madaling panahon ay kailangan niya ng kunin si Raquel bago pa siya maunahan ni na Diego. Dahil nga nagkaroon na ng epekto ang likidong iwinisik sa mangga, hindi man lang nagtanong si Raquel nang yayain siya ni Sandro para sumama sa kanya. Paalis na sila ng bahay nang mula sa di kalayuan ay parating naman sina Diego at Tikboy. Manong, sandali! Si Sandro! Kasama niya si Raquel! Naloko na. May masama nga siyang pinaplano. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa upang pigilan si Raquel. Subalit nang sumigaw si Diego para pigilan ang dalaga, ay nagalit pa si Raquel sa kanila. Ano ba kayo? Huwag niyo nga akong pakialaman. Sasama ako kay Sandro dahil gusto ko. Yun ang utos ng puso at isip ko. Raquel, alam ko na wala ka sa sarili mo. Wala ka sa tamang wisyo. Ano ba sinasabi mo? Sinasabi mo bang nasisiraan ng ulo si Raquel? Huwag ka sumama sa kanya, Raquel! Niloloko ka ni Sandro! Masama siya! Isa siyang aswang!
Tila walang narinig si Raquel at tuloy-tuloy na silang umalis kasama si Sandro. Manong, anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng pabayaan si Raquel. Susundan natin siya, Tikboy. Mapapahamak si Raquel kung hahayaan natin siya kay Sandro. Walang mabuting gagawin ng isang aswang. Dinala ni Sandro si Raquel sa lugar nila ng kanyang lola Conchita. Masayang-masaya naman ang matandang babae nang makita na may kasama si Sandro. Dahil nga wala sa tamang pag-iisip si Raquel at nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng maglolang aswang, sanhi ng likidong ginamit ni Sandro. Blanko ang muka ni Raquel sa mga nangyayari. Sumusunod lamang siya sa bawat sinasabi ni Sandro. Narating ni Diego at Tikboy ang pinagdalhan ni Sandro kay Raquel. Hindi naging lingid sa kaalaman at pakiramdam ni Lola Conchita ang pagdating ng magpinsan. Ramdam nitong may ibang tao sa kanilang lugar at panganib ang dala nito sa kanila. Humanda ka, Tikboy. Andito na tayo. Kailangan nating iligtas si Raquel. Manong, wala tayong power. Magtiwala tayo sa sinabi ni Apong Marcelo. Ang mutya ng palakang saging na nalunok ko, yun ang tutulong sa atin. Kailangan munang bumalik sa normal ang isip ni Raquel para makita niya at malamang nasa panganib siya. Oo, yun ang gagawin natin. Kaya lalapit tayo, Tikboy. Alam kong delikado si Sandro sa kanlola niya. Ano mang oras, maaari silang magbago at maging aswang para sugurin tayo. Gumawa ng paraan ang magpinsan upang ganap na makalapit sa kinaroroonan ng maglolang may lahing aswang. Nakahanda naman sina Sandro at Lola Conchita para harapin ang panganib na kanilang nararamdaman. Maiwan ka muna rito, Tikboy, ha? Ako ang papasok sa loob. Kaya mo ba, Manong? Oo. Ngayon ay nararamdaman ko ng kakaibang lakas na kaloob ng mutya ng palakang saging. Hindi makapaniwala si Tikboy nang pagkatapos na magpaalam ni Diego ay bigla itong lumukso ng mataas na parang hinilang goma. Tama ang pinsan niya. May taglay na itong kakaibang kapangyarihan. Madaling natuntun ni Diego ang kinaroroonan ni Sandro. Naroon din si Raquel na tila nasa isang tabi lang na walang pakialam sa mga nangyayari. Hindi na rin siya nakikilala ng dalaga kahit nakikita siya. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, Diego. Sinundan mo pa ako. Dahil hindi ako papayag, nagawan mo na masama si Raquel. Siya pala ang lalaking karibal mo, Apo. Ngayon nagkamali siya ng destinasyon. Maling sumunod pa siya rito. Teritoryo natin ito, kaya wala na siyang kawala. Mamamatay ka na rito, binata! Biglang nagbago ang itsura ni Lola Conchita at maging si Sandro ay naging nakakatakot na aswang din. Makakapal at tila matitinik ang kanilang mga balahibo. Ang nguso ay naging tila katulad ng baboy ramo. Naghanda ang maglolang aswang upang atakihin ang binatang si Diego. Halos sabay nilang sinugod ang binata. Subalit nakalundag ito ng mabilis, kaya nabigo silang saktan si Diego. Ngayon naman ay bumelo si Diego. Kailangan may gawin siya para mapatay ang maglolang aswang. Pinagalaw-galaw ni Diego ang kanyang leeg at pisngi na tila may iniipon doon. Nag-ipon siya ng maraming laway sa kanyang bibig. Nang maramdaman niya na marami na yon, ay lumundag siya kasabay ng pagbuga sa maglolang aswang ng kanyang malapot na laway. Sapul sa kanilang muka ang maglola. Nagpipipiglas ang dalawang aswang dahil hirap silang maibuka ng maayos ang mga mata dahil sa malagkit na laway ni Diego na nasa kanilang muka. Gamit ang kanilang dalawang kamay ay paulit-ulit nilang kinuskusyon upang mawala ang malagkit na laway na nasa kanilang mga mata. Sa pagkakataong yun, ay lalong naging mabangis at agresibo ang maglolang aswang.
Handa nilang sugurin at tiyakin ang kamatayan ni Diego. Subalit nang susugod na ang maglola, ay tumakbo si Diego. Sinundan siya ng mga ito. Nagtungo sa masukal na lugar si Diego, habang nakasunod pa rin sa kanya ang 2 halimaw. Lugar yun na maraming tanim na saging ang pinuntahan ng binata. Pagdating niya sa lugar na maraming tanim na saging, ay nagpalinga-linga ang maglolang aswang. Hindi nila makita kung nasaan si Diego. Samantalang dumikit lamang siya sa mga dahon ng saging. Nang tignan ni Diego ang kanyang sarili, ay tila nagkulay dahon ng saging ang kanyang katawan. Kaya pala hindi siya makita ni Sandro at Lola Conchita. Kaya naman, nagkaroon ng pagkakataon si Diego upang daluhungin ang mga ito. Tila may nag-utos sa isip niya upang kumuha ng dahon ng saging. Ito ang ginamit niyang sandata upang harapin ng mga aswang. Ganun na lamang ang pagtataka ni Diego dahil nasasaktan ng mga aswang sa bawat paghataw niya gamit ang dahon ng saging, gayong hindi naman yun matigas. Isang bagay lamang ang pumasok sa isip ni Diego. Sadyang nagkakabisa ang mutya ng palakan saging, kaya lahat ng hawakan niya na may kaugnayan sa saging ay nagagamit niyang sandata. Patuloy sa pakikipaglaban si Diego, subalit hirap siyang gapain ang 2 aswang. Hanggang maya-maya pa, may narinig siyang mga kakaibang ingay na tila agos ng tubig. Ganun na lamang ang gulat ni Diego nang makita niya ang laksa-laksang mga palakan saging na naglulundagan papalapit sa kinaroroonan niya. Halos sabay-sabay na naglundagan ng mga palakan saging sa 2 aswang. Dumikit ang mga paa ng maliliit na palaka sa maglolang halimaw. Tumulong ang mga itong patayin sina Sandro at Lola Conchita. Panay ang piglas at nagwawala ang maglolang aswang nang sugurin sila ng maliliit na hayop. Bawat palakan saging ay nag-iiwan sa kanilang katawan ng malalagkit na laway. Hanggang ang buong katawan ng maglolang aswang ay napuno na ng malagkit na laway, dahilan para hindi na sila makakilos at makahinga. Kumuha si Diego ng saha ng saging at humila ng hibla upang gamiting panalik. Walang nagawa ang 2 aswang. Hirap silang kumilos, kaya naitali yun ni Diego ng mahigpit. Gamit ang lighter na nakita niya mula sa tirahan ni Lola Conchita, ay gumawa siya ng apoy upang sunugin ng mga aswang. Yun ang nararapat sa kanila upang tapusin na ang kanilang lahi. Malakas ang palahaw ng maglola nang masunog ang kanilang katawan, hanggang sa tuluyang matupok ang mga ito. Sa pagkamatay ng maglola, ay bigla naman ang pagbabalik ng wisyo ni Raquel. Nasa tamang pag-iisip na muli siya. Nagtataka siya sa mga nangyari. Hindi niya maalala kung bakit naroon siya sa ibang lugar at kasama niya sina Diego at Tikboy. Diego? Tikboy? Bakit tayo narito? Ano ginagawa natin dito? Mahabang kwento, Raquel. Pero ang mahalaga ay ligtas ka na. Ligtas? Kanino? Sa kamay ni Sandro, Raquel, at ng lola niya. Sa kamay ng mga aswang. Ha? Aswang sila? Oo, Raquel. Pero wala na tayong dapat na ipag-alala dahil natapos na ang kasamaan nila. Hindi na sila makakabalik pa dahil natupok na ang katawan ng mga aswang. Sunog na sila. Salamat, Diego. Hindi ko man maalala ang lahat, pero alam ko na iniligtas niyo ako. Oo naman, ang galing nga ni Manong Diego eh. Salamat na lang sa nalunok niyang palakan saging. Biglang tinapik ni Diego ang bibig ng pinsan. Ha? Anong palakan saging ang sinasabi mo, Tikboy? Ha? Wala yun. Nagpapatawa na naman si Tikboy. Kilala mo naman to eh. Basta, Raquel, wala nang gagambala sa'yo. Ligtas na tayong pare-pareho sa kamay ng mga kampon ng kadiliman.
payapa na ang baryo natin, Raquel. Magkakasama nang umalis ng lugar na yon ang tatlo. Pabalik na sila sa kanilang lugar upang muli ay ipagpatuloy ang normal na buhay. At syempre pa, ang panliligaw ni Diego kay Raquel na 100% ay merong pag-asa. Salamat sa mutya ng palakansaging dahil hindi napahamak ang babaeng minamahal at pinapangarap ni Diego. Sa bawat hangaring gumawa ng mabuti sa kapwa, ay laging may inihahanda ang tadhana upang tayo ay tulungan. Dahil kailanman, hindi mapagtatagumpayan ng kasamaan ang kabutihan.